man naman yan. Kinagupit ng dalawang buhawi ang Hubei province sa China. Hindi po bababa sa 11 ang nasawi. May isa pang nawawala at bukod po dyan, nanalasa rin ang thunderstorms noon. Tinangay at sinira ng malalakas na hangin ang ilang tindahan at iba pang infrastruktura. Hindi bababa sa 4 ang nasawi dahil sa thunderstorms. At dahil naman sa bagyo, bumigay ang bahagi ng reservoir wall sa Nanning, China. Hindi bababa sa 2 ang nasawi sa mga pagbahang dulot ng bagyo. Sunod-sunod ang trahedyang dulot ng kalikasan sa China nitong mga nakaraang buwan. Si Inang Kalikasan na ang gumaganti para sa mga inaapi. Maraming kalamidad ang dumalaw sa China, bunga ng kalikasan nitong mga nakaraang buwan. Mula sa matitinding pag-ulan na nagdulot ng malawak na pagbaha hanggang sa paghagupit naman ng buhawi, tila hindi tinatantanan ng mga sakuna ang bansa. Milyong-milyong tao na ang naapektuhan at libo-libo na ang mga nasawi. Kailan kaya ito matatapos? Ito ba ay karma at paghihiganti o sadyang nagkataon lamang sa bansa? Ano ang lawak ng mga trahedya at epekto nito sa mga Chino? Ano-anong mga sakuna ang tumama sa China? At matatapos pa kaya ang pasunod-sunod na pasakit na nararamdaman ngayon ng China? Yan ang ating aalamin. Ang hagupit ng buhawi sa China, isang malakas na tornado ang tumama sa bayan ng Kaiyuan sa Shandong Province, kung saan 5 tao ang namatay at halos 100 ang nasugatan. Ayon sa Dongming County Emergency Management Bureau, ang tornado ay nagdulot ng matinding pinsala kasama na ang pagkasira ng 2,820 na bahay. Ang mga dramatikong video na kumalat sa social media ay nagpakita ng pagbubunot ng mga bubong ng mga bahay at pag-alis ng mga puno habang tumatapon ang mga debris sa hangin. Ngunit ang tornado na ito ay isa lamang sa maraming naganap sa China. Noong Abril, isang tornado rin ang tumama sa Guangzhou na pumatay ng 5 tao at nasugatan ng 33. Bagamat hindi kasing dalas ng mga tornado sa Estados Unidos ang mga tornado sa China, karaniwang hindi hihigit sa 100 tornado ang nararanasan sa China kada taon, ngunit hindi bababa sa 1,772 katao ang namatay dahil sa mga tornado. Ang pinakamalakas na buhawing humagupit sa China ay ang tornado na nangyari sa Funing, Yancheng, Jiangsu noong Hunyo 23, 2016. Ito ang unang tornado sa kasaysayan ng China na nakumpirma bilang EF4. Ang nasabing tornado ay nagdulot ng pinsala sa mga bahay, paaralan at warehouses at nagresulta sa pagkamatay ng 98 katao at pinsalang 846 iba pa. Isa ito sa mga pinakamatinding tornado sa bansa sa loob ng 40 years. Matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Bukod sa tornado, nakaranas din ang Southern China ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa, sanhi ng walang humpay na pag-ulan. Mula noong Hunyo 9, mahigit 13 katao na ang nasawi at libo-libo ang inilikas. Sa lungsod ng Meizhou sa Guangdong Province, 9 na tao ang namatay at mahigit 10,000 ang kinailangang ilikas. Mahigit 130,000 tao ang nawalan ng supply ng kuryente. Sa kalapit na probinsya ng Fujian, 4 na katao ang iniulat na nasawi dahil sa malalakas na ulan. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 586,000 katao ang apektado ng kalamidad sa buong bansa. Ang mga emergency responders ay patuloy na nagsasagawa ng rescue operations gamit ang mga speedboats upang mailigtas ang mga stranded na residente. Mga sanhi ng sunod-sunod na sakuna. Ang mga sunod-sunod na sakuna sa China ay hindi na bago. Ang malalakas na tornado at matitinding pag-ulan ay kadalasang dulot ng masamang kondisyon ng panahon. Sa kaso ng tornado, ang matinding convective weather ang nagdudulot ng pagbuo ng malalakas na buhawi. Ang pagkakaroon ng mababang ulap at matinding hangin ay nagiging dahilan ng pagbuo ng mga tornado na nagdudulot ng malawakang pinsala sa kanilang daanan. Samantala, ang matinding pag-ulan ay nagdudulot ng flash flooding at mudslides na lalo pang pinalala ng mataas na level ng tubig sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Ang mabilis na pagtaas ng tubig ay nagiging sanhi ng malawakang pagbaha na naglalagay sa panganib sa buhay at kabuhayan ng mga residente sa apektadong mga lugar. Ang ulat ay natagpuan na ang bansa ay nakaranas ng pinakamainit na taon mula noong 1901 at na ang mga matinding panahon at kaganapan sa klima ay may posibilidad na maging mas madalas
at mas matindi. Posible na ang sunod-sunod na mga sakuna sa kalikasan sa China ay may kaugnayan sa climate change. Ang climate change ay nagdudulot ng pagbabago sa sistema ng panahon, kabilang ang pagtaas ng temperatura ng mundo, pagbabago sa pattern ng ulan, at paglakas ng mga extreme weather events tulad ng malalakas na bagyo, pagbaha, at buhawi. Hindi ito perpektong parusa sa kasakiman ng China, bagkus ay resulta ng mas malalim at komplikadong mga factors sa ekolohiya at kalikasan. Ang pag-unlad ng industriya, urbanisasyon, at iba pang hindi makataon gawain ay maaaring nagdagdag sa pagkasira ng kalikasan na naglalagay ng mas maraming tao sa panganib sa mga natural na kalamidad. Pagharap sa mga hamon, ang sunod-sunod na trahedya na ito ay nagpapaalala sa kahalagahan ng paghahanda at maagap na pagtugon sa mga sakuna. Ang pamahalaan ng China ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga kalamidad. Kabilang dito ang pagdevelop ng mas mahusay na sistema ng pagmonitor at babala para sa mga tornado at ang pagpapalakas ng kanilang kapasidad sa emergency response. Sa kabila ng mga hamong ito, ang China ay aktibo sa pagtuklas ng mga paraan upang maibsan ang epekto ng climate change at paghahanda sa mga sakuna. Ang mga hakbang tulad ng pagpapaigting ng environmental regulations, pagpapalakas ng disaster preparedness at response, at pagtuklas ng mga renewable energy sources ay ilan sa mga ginagawa upang matugunan ang mga hamon na nadala ng climate change. Ang sunod-sunod na sakuna sa kalikasan sa China ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng kalikasan at ang kahinaan ng tao sa harap nito. Sa kabila ng mga trahedyang ito, ang determinasyon at pagsisikap ng mga tao na magkaisa at magtulungan ay nagbibigay pag-asa na malalampasan nila ang anumang pagsubok. Severe drought. Dahil sa labis na nararanasang init, ang bansang ikalawa sa may pinakamalaking ekonomiya ay nasa peligro. Dahil sa panahon, ang lugar ng China na nagpe-produce ng bigas at trigo, wheat, ay nanganganib. Naapektuhan ng grabe ang summer planting season ng bansa dahil sa mataas na pagbabago ng panahon. Mayroong emergency alert sa 17 probinsya ng China na nakakaranas ng mainit na panahon. Noong nakaraang taon, ito ang pinakamainit na taon sa kasaysayan ng bansa. Sa sunod-sunod na kamalasan na bumibisita sa China, kailan kaya ito matatapos? Ito ba ay karma at paghihiganti o sadyang nagkataon lamang sa bansa? Walang ibang mahika o komplikadong eksplenasyon kung bakit ito nangyayari. Siyensya na ang nakapagsasabi noon pa lamang na matindi ang bagsik ng climate change. Ang sunod-sunod na dilubyong ito ay ganti lamang ng kalikasan sa bansang may pinakamalaking ambag sa pagkasira ng mundo. Sa iyong palagay, ano na lamang kaya ang kahihinatnan ng China kung ang sunod-sunod na dilubyong ito ay hindi na tumigil pa? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share ng video. Hanggang sa muli, salamat at God bless.